Okay, guys. So good morning. Let's start the session today. Miss Arosa will be excused for today kasi nagpa-vaccination shot siya kahapon and she's feeling bad ngayon, parang may lagnat siya ganun. So, let's get the show on the road na. Mag-attendance lang tayo for this morning before we start. Pa-open cam na lang if okay lang sa inyo. Then, it will be 3 shots ulit. 1 shot na walang background. There's 2 shots na may background. Okay? So, mag-countdown na lang ako. Okay, so 1. Okay, wait. Let's just wait for others. Mag-open cam pa tayo ba? Okay, so kung wala na, start ko na. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you. Wait, meron pa tayong 2 shots lang, may background tayo. So, i-share screen ko na yung magiging topic natin today. Session 9 today. So, ito. Isa pa, 2 shots ito. Okay, so, countdown ulit ako. 1, 2, 3, smile. Okay. And one more shot. Ilagay ko lang to sa current slide. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, so thank you very much. Pwede na kayo mag-off cam and we will start the session. Okay. Thank you sa open cam. Okay, so good morning again. This will be our session 9 of accounting tutorials, November 23, 2021. Okay, so we will be going where we left off. Yung sa cost of goods sold, i-start na kagad natin yun. We will answeran lang natin yun. Then, proceed na tayo to, diba, ito yung chapter 7 natin. This should be crossed out. And we will be going through chapter 8, okay? So, yung chapter 8, mapapansin nyo, kailangan natin i-tackle kasi merchandising operation and para matapos na natin ito. So we will be preparing the financial statements, particularly yung cost of goods sold na introduced na last session, and the following, adjusting and closing entries at saka post-closing trial balance. This will be tackled by Miss Trisha Valerio and her partner, her pair, Miss Aina Danica Abugo. Okay, so tatapusin ko lang yung cost of goods sold para meron kayong idea kung paano yung format nun. So adjusting and closing entries, dyan na natin gagamitin yung mga account title na ginagamit natin. Tapos pag may extra time tayo, susubukan natin ET account para may idea kayo. Okay. After this, pipil na tayo ng ibang topic. So, before pa tayo mag-start, tuloy ko na yung topic natin. Ang topic natin is, di ba yung cost of goods sold, ko lang itong mga additional files para hindi mag-lag. Okay. Ituloy lang natin itong practice problem. If di ba nasend ko na sa inyo yung file? If nasagutan nyo, very good. Pero, ngayon, sasagutan pa rin natin on the spot. Okay, hindi ko pa nagawan pa rin. So, itong practice problem number 2 natin, kita nyo ba yung screen, yung file, or naiwan sa PowerPoint? Okay lang, no? Pa-like sign na lang. Okay, pagkaramdam ko, andito tayo. Okay. Thank you very much. So, ang hanapin natin dito is determine the ending merchandise inventory. Okay, ito yung preparing the financial statement. Nasa chapter 8 na tayo. Ngayon lang na formally announced. So, on February 18, 2018, a fire destroyed the merchandise inventory of Cristina Santiago shirts. The following information was available from the entity's accounting office. Okay? We will be finding ending merchandise inventory. Ano yung format natin sa cost of goods sold? Di ba ang gagawin natin? Beginning or inventory or January 1 or
Wait lang, nag-admit ako. Or inventory, January 1. Wait lang, ano yung style ng formula natin? Tama, inventory, January 1. Okay? Ibig sabihin, beginning, we will have purchases, then we will less purchase returns and allowances. Okay? Tignan nyo yung nasa problem. Papapen lang yan. Purchase discounts. Purchase discounts. Then, we will have, anong tawag ulit dito? Net purchases, right? Then, i-add natin. Okay, meron siyang transportation in. Okay, transportation or freight. Either, which types, anong tawag dyan kay freight in, okay pa rin yung freight. Pero sundin nyo lang yung transportation in like the problem. There's net cost of purchases. Then, nasusunod dyan is total, okay, TGAS, total goods available for sale. Okay, practicein lang natin to hanggang matatak na sa atin. Then, we will less, ano yung isa nating ile-less? Diba si ending inventory. Or in this case, pansinin nyo, this case, kailan nagkaroon ng fire na nasira ang inventory? Di ba February 18, 2018? Which means yung merchandise na nasira during the fire, okay, will be your ending. Kasi syempre, yun yung natitirang nasa warehouse mo, tapos nagkasunog, then yun yung ending. So ito yung missing natin. So I will write here inventory. Kailan nasunog? February 18. Parang either way, pwedeng ending inventory ang tawag na ilagay nyo or inventory February 18. Okay, sasagutan natin to. Then we will have COGS or cost of goods sold. Okay. So applying yung inaral natin previously, anong sinabi natin? 'Di ba meron tayong apat na lines for proper format ng pag-solve natin. So, nasa third line lagi si beginning inventory. How much si beginning inventory? Let me do this first. Okay? Yan. How much si beginning inventory? Beginning will be merchandise inventory 1/1/2018, okay? So, pwede nyo sabihin yan, merchandise inventory, pwede nyo kopyahin yan, ganyan lang, 1/1/2018, okay? That means beginning na yan, 300,000, okay? So purchases, given na din, yung sa mga problem na ganito, binibigay na talaga nila. Pwede rin sa problem na to may mga journal entry. Sakaling may transaction, okay? Pag may napansin kayo mga April 20, bumili siyang ganyan. Yan yung mga transaction niya. Susulat nyo lang, purchase returns and allowances, 36,200 and 26,400. Ano sabi natin, di ba? I-add natin siya. Yan yung ileles nyo kay purchases, okay? Pagka-less nyo yan kay purchases, anong lalabas? Net purchases. I-add nyo si transportation in, magkano? 39,600. So, pagka-add nyo yan, add yan, wala akong nilagay na less, so probably i-add talaga. Ngayon, mapapansin nyo dito yung total na net cost. Tandaan nyo, net cost of purchases, ilagay nyo siya sa third line. Okay? Sa third line nyo ilagay si net cost of purchases para pantay siya sa format natin. Ngayon, ang lalabas dyan, we will have total goods available for sale, 1,587,000. Ilelas lang natin si, okay, di ba? Missing si ending pala. Tapos kung ano yung lalabas dyan, will be, hindi pala plus. Will be cost of goods sold. Galing ito sa book. Okay, galing ito sa book ng ni Balyada. Yung book nyo rin ata, parehas lang na first year. Ngayon, if nasagutan nyo na to, pwede nyo double check. Ito yung amount dyan. Kung tama itong ginagawa natin, makikita nyo dyan. Ngayon, ang missing si ending inventory. So, paano natin hanapin? Di ba work back lang?
Pag ang missing si total goods available for sale, ang gagawin yung workback, pare ito yung missing. Imagine nyo, ang missing ito. Ang workback niyan is ending inventory plus cost of goods sold. Yun yung workback pag si total goods available for sale. So, pag ipag-plus nyo siya, ang workback nito, ipagmaminus nyo siya. Kukunin nyo yung pinakamalaking amount. Sino yung pinakamalaking amount dito? Si total goods available for sale. Sino yung may pinakamali na amount? Siyempre yung resulta kasi may minus ka. Yan yung may wait lang, may problem tayo dito. Kasi may given yung amount, di ba? 1,260. Okay, so 327,000 yung ending merchandise inventory. Okay, so ganun lang yan ang workback. Lagi nyong kukunin na umpisa yung malaking amount para ang lalabas sa inyo positive. Of course, mas maliit si COGS kaysa kay Tigas. Kasi siya yung minus eh. Ito yung resulta ng minus eh. Kaya siya talaga maliit. So understandable, ito yung malaki na uunahin nyo sa kanya yung mga minus dito. Okay? So ganyan lang yan, yung workbox. So punta tayo sa practice problem number 3. Start na rin ito ng chapter 8 natin. Kaya introduction na natin to. Preparing the financial statements. Tapos gagawa tayo ng mas elaborate na format ng income statement. So, pansinin nyo dito, meron tayong 5 problem. So, sagutan na lang kagad natin. Kunin natin yung format, okay? So, sabi niya net sales. Kasi cost of goods sold, of course, gawin lang ulit natin. Pwede natin i-copy-paste ito, itong nagawa na natin. Same lang naman. Okay, purchases. Net cost of purchases, pansinin nyo, dapat alam nyo kung sino dito sa dalawa. Okay, si net purchases, itong kakalas lang kay purchases. Si net cost, yan yung nadagdagan ng transportation in. Kaya tinawag siyang net cost, di ba? Yan na yung capitalizable cost. Yung ilalagay nyo siya as capital. So, missing si net sales. Lagay ulit tayo ng format 1, 2, 3, 4. Okay. Tandaan nyo lang yan. Nasa pang-4 si net sales. So, question mark yan. Merchandise inventory beginning, question mark din. Ang daming question mark. Net cost of purchases. Okay. Ayan, mga katulong si net cost. Dito siya sa third line. 80,000. Lagyan natin ng total goods available for sale. Given ba? Yan o, goods available for sale. 110,000. Tapos, si cost of goods sold, given din, susulat lang natin. Ay, hindi. Wala pala si cost of goods sold, pero meron tayong ending. Okay, ending natin is 40,000. Okay. So, mag-call out lang ako ng names pag ginagawa natin to as recitation. So, try lang natin, Miss Estrada. Since wala si Miss Roseco muna. Ay, hindi, wait lang. Si Miss De La Cruz muna pala. So, Miss De La Cruz, sino ba dito pwede natin nahin? Okay. How much will be cost of goods sold, Miss De La Cruz? May gross profit pala tayo. Huwag natin kalimutan yan. Ano po ulit number yun, kuya? Sorry. Itong number 1. Itong number 1. Ito yung problem natin. Sa problem number 20 na picture, pero practice problem 3 sa Excel file natin. 70 po. 70,000. Okay, 70,000, tama. So, wait lang, meron pang follow-up question. Tama ka, 70,000. Pag 70,000 si cost of goods sold, tapos meron kang 50,000 na gross profit, possible na natin makuha si net sales. So, how much si net sales na missing amount? 120,000 po. 120,000. Okay, tama. Okay, so 120,000. Okay, thank you very much. And for the next question, ang missing is
Si merchandise inventory, ikaw na din sa merchandise inventory. If 30,000 po. Ay, sorry. tama. So 30,000 kasi ang gagawin lang dito, ay wait. Ang mangyayari pala dito, wait. Nagulat din ako. Ipag-plus mo silang dalawa. Tama, 30,000. Plus pala. Tapos unahin si pinakamalaki. Sorry na, ako yung nalilito tuloy. Tama. Ang unahin si pinakamalaki tapos si minus yung isa. Okay, very good. So punta tayo sa number 2. Ang missing is net sales. Ang missing is net sales given si beginning. Missing si net cost of purchases. And goods available for sale, 160,000. Merchandise inventory ending missing and 140,000 and 40,000. Okay, so Miss De Guzman, ikaw naman. We will be finding net sales, net cost of purchases, and ending. Unahin muna natin sa ending. What will be the answer here? Miss De Guzman. Ito sa number 2. Miss De Guzman. Okay, si Miss Estrada na lang. If present ka Miss Estrada, what will be the answer dito sa ending inventory ko na lang muna? Kuya, 20,000 po ba? Wait lang, let me see. Yes, tama. 20,000. Minus mo yan. What will be the answer for net cost of purchases? Pag 20,000 yan. Tapos sunod mo na rin si net sales after ni net cost of purchases. $90,000 po ba, kuya? Yes, tama. Kasi ma-minus mo yan dalawa. Ay, 110,000 pala. 110,000. Itong sa net sales. $180,000 po. Okay. Tama ka dyan. 180,000. Okay, so nagets na naman natin yung gist ng idea dito sa workbook. Let's go. Proceed tayo sa isang problem para may start na natin yung isa. So punta tayo sa practice problem 4. We can see parehas lang din. Replace the letter. Okay, sasagutan lang yung missing components. Sa practice problem 5, okay. Dito na tayo sa practice problem 5. Kasi meron tayong mga overstated and understated. Ngayon, dito natin makikita yung mga direct and indirect relationship nila. Okay, dito natin introduce. So, umpisan lang ulit natin. Anong given? Meron tayong, okay, about sa cost of goods sold lang. So, beginning inventory, net cost of purchases. Kunin na lang natin yung format kanina para ma-relate. Okay, imagine nyo ganyan. Okay, so beginning inventory, try lang natin to. Mabilis lang to. 1, 2, 3, 4. Okay, itong overstated at saka understated, i-clarify natin dito. Okay na. So merchandise inventory beginning is 50,000. Natin lagay.
Purchases, wala, di ba? Punta na tayo sa net cost of purchases na given, which is 90,000. So, ang tigas natin, tama, 140,000. Then, we will have ending inventory of 40,000. Kulang tong sinapit ko. Okay, we'll have ending inventory of, magkano ulit? 40,000. So, we will have cost of goods sold na 100,000. Okay? Kita nyo, pansin nyo parehas lang. Pero ngayon, what if, okay, tandaan nyo, what if the following errors were made? Which is, na-overstate natin yung ending inventory. Okay, ng 4,000. So, what do you mean by overstated? Nag-increase ng hindi dapat talaga naka-increase error ang tawag dyan. Paano pag sabi natin, what if naging 44,000? Okay. Pag naging 44,000 si ending inventory, nag-increase, mag-reset yung may alam if anong relationship ang mangyayari sa COGS dito? Ano magre-reflect na amount sa COGS pa nag-increase si ending inventory? If sinong may alam, i-chat lang sa chat box or mag-open mic. What will be the amount reflected pag na-overstate si ending inventory by 4,000? And that's period 1. Pansin nyo, tumutuloy-tuloy lang siya. Okay, so ako na lang, introduce ko pa lang sa inyo. Pag nag-increase si ending inventory, ang relationship niya kay COGS is indirect, okay? Pag indirect, opposition. Pag nag-increase siyang 44,000, babawas si COGS ng 4,000. Okay? So, di ba by period ito? So, sumusunod lang siya yung consecutive years. Ibig sabihin, kung anong ending inventory ng period 1, tanggal na natin to. Sabi natin period 1 yan. Tapos ito period 2. Si beginning inventory ng period 2 will be the ending inventory of period 1. Okay? The beginning inventory of period 2 will be the ending inventory is the ending inventory of period 1. So nag-reflect yung amount, no? Nag-reflect. Pumunta siya sa period 2. Okay? Dito nyo mapapansin yung relationship naman ni beginning kay COGS. Lagyan ko na annotation tong period 1. Lagyan natin indirect relationship. Pansin nyo, yung indirect relationship is about ending inventory to COGS. Okay? Ngayon, tingnan nyo tong period 2. Meron tayong net cost of purchases na 110,000. Dito na. So, ipag-plus nyo lang yung dalawang yan to get the total goods available for sale. Tapos, kukunin nyo si ending inventory. No? Paano raw, punta tayo sa period 2 error. Ano mangyayari pag understated si ending inventory? Okay, wag muna natin understate sa ending inventory, okay? Sabihin natin 30,000. 30,000 yan. Pag 30,000 yan, tignan niyo amount na mangyayari dito. Ay, wait lang, mali. Tignan niyo amount nito. Ni COGS. 124. Magkano yung amount niya dito sa period natin? 120. Nag-increase. Kasi, anong nangyari niyan? Nag-increase si beginning inventory. Okay, pansinin niyo dito, hindi pa nag-increase. Parang causal effect. Okay, causal relationship. Kung ano nangyari dito, maapektuhan niya yung kabila. Okay, causal sila.
Kasi anong nangyari kay ending inventory, sinabi natin, nag-overstate ng 4,000. Which means, nag-overstate siya dito. Tingnan nyo, nag-overstate ng 4,000. 44 na lang. Ay, 44 na. Naapektuhan niya si COGS. Okay? Pero hindi yan causal relationship kasi hanggang dyan lang si COGS. Ngayon, pupunta siya dito sa beginning inventory ng susunod na period. Kasi siya yung ending inventory ng previous na period. Which means, naapektuhan niya si period 2. Ngayon, pa nag-increase si beginning, anong nangyari niyan? Direct relationship. Okay, direct relationship ang nangyari sa kanila. Ngayon, pa nag-increase yan, pag direct relationship, nag-increase yung isa, mag-increase yung kabila. So, ano nangyari ngayon sa kanya? Nag-increase si COGS, di ba? Pansin nyo? Nag-increase si COGS. Supposed to be 120 without error. Pero because may error sa period 1, nag-increase ngayon siya. Okay, ngayon, sundin natin yung problem. May error ulit sa period 2. Anong error niya? Understated by 6,000 si ending inventory. So, ano nangyari ngayon? Indirect relationship ulit. Ang mangyari kay 30,000, magiging 24. Tignan niyo yung amount na pupuntahan. Magiging 118 yan. Ay, wait lang. O, tama, dumagdag pa ng 6,000. Ngayon, 130. Okay? So, indirect relationship. Pag si ending inventory, indirect relationship. Pag si beginning inventory, direct relationship. Pero dito, naghalo kasi. Diba, causal. Anong nangyari niyan? Nag-indirect ka, relationship. Pero sa sumunod na period, inherent talagang meron ngayong direct relationship. Pero ang problema, may problem ulit. Nag-understate naman si ending inventory. Pag nag-understate si ending inventory, anong kabaliktaran niya kay COGS? Tataas si COGS, di ba? Indirect. Okay, so kung nag-gets niyo yung point, try ulit natin dito sa period 3. Yung last period. 24,000 ang beginning natin. Magkano si net cost of purchases? 100,000. Magkano si Tigas? Ko-compute lang natin yan. Pag-plus. Magkano si ending inventory natin? Wag muna natin sundin yung sinabi niya na overstated. Okay, tignan natin. 46,000. Ano mangyari kay COGS pag ganyan? 78. Nabawasan. Di ba? Nabawasan siya. Di ba kanina, si indirect relationship, tumaas si ending inventory, bumaba si COGS. Anong ginawa niya sa sumunod na period? Dahil tumaas yung ending inventory, bumaba si COGS previously, yung sumunod na period, baliktad. Dahil tumaas si inventory, tumaas ngayon si COGS. Okay? So, ngayon, anong nangyari nun? Pag tumaas ngayon si ending inventory, tataas yung beginning inventory mo. Kaya tataas si COGS. Yung period 2, nagkaroon tayo ng error. Bumaba naman si ending inventory. So, ano nangyari kay COGS? Mas tumaas. Adi ano mangyayari sa susunod na period? Di automatic. Pag bumaba si ending inventory this period, tumaas si COGS. Yung susunod na taon, bababa si mababa si ending inventory, kaya bababa si COGS. Okay? Yun yung nangyari. Parang yan yung inherent na effect niya. Ngayon, subukan natin gawin yung overstated by 2,000 yung ending inventory. So, 48,000. Bababa si cost of goods sold. Okay, so ganun lang yun. Kung ano yung indirect relationship, yun yung magre-reflect kabaliktaran dun sa kabila. Okay. So, aralin nyo lang yan, yung isang problem na yan. And magpo-proceed na tayo dun sa topic nila, Miss Trisha Valerio, yung adjusting and closing entries. So, Miss Trisha, kindly take the floor. Thank you.
Hello, good morning. Rinig na ba? Yes, naririnig ka ni Miss Trisha. Okay. So, good morning to each and everyone. Wait lang. Okay, so, good morning, okay? So, for today's discussion, we will be discussing about the adjusting and closing entries in merchandising operation, okay? So, I'll be discussing first about the adjusting entries in a merchandising operation. Okay, so next slide, please. Okay, so itong accounting cycle, 'di ba, parang ito na yung talagang tinitignan natin sa mga accounting kasi syempre kailangan talaga dapat anong tawag dito? Talagang dapat naka-record lahat ng transactions, 'di ba? So, nagtataka kayo siguro, no? Bakit may adjusting entries sa merchandising? 'Di ba napag-aralan na natin 'yun? So, yung una nating napag-aralan is adjusting entries. So, bali ang sinasabi ko dito is, hindi naman sila magkaiba. Pero silang adjusting entries. Pero, ang pinagkaiba lang nila, yung una nating napag-aralan na adjusting entries is generally for service companies. Okay? Like, yung mga office supplies, ganun, mga salaries expense. Dito naman sa pag-aaralan natin is about sa adjusting entries ng merchandise operations. So please listen dito sa discussion. Wala akong hindi mo na ako magpapa-activity ngayon. So please sana may matutunan kayo. Okay? So okay, next slide please. Okay, so dito apply these steps in the accounting cycle to a merchandising company, which is yung adjusting entries. So sabi ko nga, yung generally the same as a service company. Ang okay. So sana natatandaan nyo pa yung past lessons nyo, which is yung deferred revenue, deferred expense, accrued expense, and accrued revenue. In addition, we might have an additional adjustments because we have inventories. Okay, so napapansin nyo na yung sa service company is walang adjusting for inventories, di ba? So talagang so dito talaga yung for inventories only. Okay, so that's the additional adjustments that we are gonna learn today. So it involves adjusting inventories and cost of goods sold. Okay, so ano nga ba yung main point nito? Well, remember, service company don't have inventory. Yung nga yung sinabi ko kanina. Therefore, we don't have adjusting inventory. Merchandisers, they might have to adjust inventory. So bakit? Bakit nag-a-adjust sa merchandising inventory? Kasi may mga inventory na merong different that might be different than the actual count. Okay, so dumako tayo sa isang example. Next slide, please. Okay, so illustration. So suppose that PW Audio Supply has an unadjusted balance of 40,500 in merchandising inventory. Through a physical count, PW Audio determines that its actual merchandise inventory at year-end is 40,000. So, teka lang. Dapat na-update yung merchandise inventory continuously? Pero, kung may mga instances kasi may mga nanakaw na inventories, mga nasira, may mga nawala sa mga nawala sa system na hindi natin alam, 'di ba? Lalo na kapag nanakaw, hindi naman yung pupunta sa sa register para please pascan naman po to para ma-update yung merchandise inventory, which is ridiculous, right? So the only way to know kung may nanakaw ba is to count the inventory.
on a regular basis. Kaya kasama yun sa accounting system, diba? Ay, accounting cycle, which is yung to record transactions. Okay? So, kahit sa perpetual inventory system, you would still count your inventory. Bakit? Kasi kung may mga nawala, may nanakaw, nasira, you would know, diba? Kasi yun nga, nire-record natin lagi. Okay, so, let me, sa next slide, Alvin. Okay, so, gagawa muna tayo ng T account, which is yung merchandising inventory. Okay, so, papindot na lang muna. Okay, so, ang sinabi diyan dito sa last na example is yung 40,500, yung unadjusted. Pero yung actual naman na inventory is 40,000. So, ilalagay natin ang 40,500 sa debit side. And yung 40,000 na actual inventory is 40,000. So, pag minus lang natin yon, ang lalabas is 500,000. 500, okay? Kasi yung yung 500 na nakuha is yun yung actual loss na hinahanap natin. Okay, so sa next slide please.